Hello everyone! So today, pag-uusapan naman natin yung iba't ibang myths or yung mga maling paniniwala surrounding the topic of insurance. So yung purpose ng video natin today is to highlight ano yung mga usual myths na pinapaniwalaan regarding insurance. And syempre, para makapagbigay tayo ng clarification about that and break yung mga myths na yon. Hopefully, sa mga susunod, di ba, we will make more informed decisions. Isa-isahin natin. Ang first myth ay mahal ang insurance. Hindi ba talaga mahal? Yung mga bagay-bagay, everything has a price. Especially yung mga material things, yung mga things na gusto natin bilhin. Nagiging mahal lang naman siya kapag hindi mo nakikita yung value. So, yung price, yung pagiging expensive is subjective. Yes. So, depende siya sa tao kung mahal. Mahal siya sa mga tao na pag tinitignan, presyo lang or additional expense lang ito. But sa mga tao na nakita yung kahalagahan, yung benefit, yung nabibigay na peace of mind more than the money na binayad niya, hindi na siya nagiging mahal for them. Oo, tama po yun. Yung mahal is relative, subjective, pwede yung mahal sa iba, hindi naman sa atin. And at the same time, yun, amplify ko lang po yung sinabi nyo na minsan nasasabi nating mahal kasi hindi clear sa atin kung what's in it for me. Na ako yung kukuha ng insurance. Kung hindi ko naman nakita yung value niya, tapos magbabayad ako ng ganito, parang ang mahal kasi parang hindi mo naman na-feel yung bibili mo. Kaya doon important na talagang magkaroon ng proper financial planning discussion with your trusted advisor na i-help ka, i-guide ka kung ano yung kailangan mo. Kasi iba yung need mo sa need ng ibang tao. Diba? So, yun din, relative din kung ano yung pangangailangan natin. And base dun sa magiging usap nyo, syempre, magkakaroon kayo ng middle ground. Ano yung kailangan, ano yung capacity for now, and hopefully, ang trabaho naman namin ay hindi mag-product push and hindi ipilit yung premium na beyond sa capacity. Hindi siya mahal. Mahal lang siya kung hindi nga clear yung value na binibigay. Kaya, kailangan makipag-usap sa advisor para yun naman yung trabaho niya, i-guide kayo sa kung ano yung kailangan ninyo. Yung swak din sa capacity. Add-on rin doon sa sinabi ni Denise, may mga different plans naman ng mga insurance companies. Di ba, merong mga whole life plans. So, pag napakinggan natin yung salita na whole life, ibig sabihin covered tayo hanggang age 100. So, hanggat hindi mo wini-withdraw, kung sakaling may savings portion yon or continuously enforce yung plan, binabayaran mo siya, active, fully paid, or may account value, ayan, mo-cover ka ng pangmatagalan. Yung term insurance naman, kung nababasa nyo na rin yan sa social media, meaning covered ka lang at a specific time period. Kung 1 year lang, 5 years, up to 65 years old, yon. So pag nagbabayad ka, dun ka lang din covered. And kung makikita natin, may mga different financial solutions na babagay rin sa pangangailangan mo. Kung ang gusto mo naman ay mas matagal ka ma-cover, pero mas maikli ka lang maghuhulog at 1 million, so pwede siyang 30,000, pwede siyang 40,000, 60,000, depende sa person and depende sa age. And health. And health condition. Ganon. Pag term insurance naman, dahil limited lang siya, limited yung coverage, pwedeng 3,000 lang per year, kung mas bata, 20s, 30s, pero 1 million na agad yung coverage. Makikita natin yung kahalagahan na maibibigay ng insurance or ng plan na yon, doon natin makikita na hindi siya mahal, na hindi siya gastos for you. Kung hindi, things na pinagsisavean mo rin para sa future. Yes. And hindi siya one size fits all. Diba? May term, may whole life, may VUL. So, may sasakto para sa needs and capacity mo. Basta, mag-start lang lagi tayo. Ano ba yung top priority mo? Ano ba yung goal mo? Bakit ka kukuha nito? Life insurance ba in case of death? Healthcare? So, pag nagkaroon ng mga critical illnesses or nagkaroon ng medical na expenses, pag na-confine. Third, education. Fourth, pwedeng retirement or savings. Hingi ka ng help sa iyong financial advisor.